Dalawang foreigner na sangkot di umano sa iba't ibang kaso sa kanilang mga bansa. Abay, dito sa Pilipinas nagtatago? Habang ang isa, may kasong rape na menor de edad umano ang mga biktima. Wow! Only? Pero, ang mga takas sa batas ng America at United Kingdom naghahari-harian daw sa Queen City of the South? Natiktikan sila na enjoy at tila nagbabakasyon grande sa Cebu. Pero kahit parang nagtutur lang sila sa probinsya, mailap at madulas daw ang dalawa. How you doing, guys? We're just visiting the Mary Shrine in the Philippines. Sa pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU, Philippine National Police o PNP at iba pang mga operatiba. Kasama ang resibo, lumipad kami sa Cebu para mahuli ang dalawa. Matuldo ka na kaya sa wakas ang pag-aasik nila ng lagim? Isang US national na naninirahan sa Pilipinas, enjoying his vacation sa Cebu. Sakot pala siya sa patong-patong na kaso ng pangmomolestya at panggagahasa ng mga minor. Ma-enjoy pa kaya niya ang vacation niya? Your time is up, boy! Ang isa pang wanted at fugitive hindi raw papatalo sa mga kinasangkutang kaso. Kinilala ang suspect na si John Thomas Minor. Ayon sa bench warrant mula sa Supreme Court mula po sa Amerika, sangkot di umano si Minor sa rape of child in the first degree, child molestation in the first degree, rape of a child in the second degree, and child molestation in the second degree. Ang kanyang mga biktima, pawang mga US national din. Doon po sa case ni John, doon po sa mga kaso niya na rape and molestation po, minor de edad po yung kanyang naging biktima. Kaya sa atin po nakikita natin na kahindik-hindik po talaga yung kanyang ginawa dahil minor pa ang kanyang biktima at ngayon po nandito po siya sa Pilipinas, which really we see is a threat to the children here in the Philippines. Ilang taon daw nagtago sa Pilipinas si Minor. Pero ngayon, katapusan na ng kanyang pagbabakasyon dahil ayon sa isang informante ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU, napataan daw siya sa Cebu City. Sa tingin po natin, residence po niya yung kanyang pinagtataguan. There might be a family here in the Philippines or kinakasama po dito sa Pilipinas. Kaya po doon po siya nakita sa Cebu kung saan po siya naglalagi for I guess almost a year. Ginalugad ng mga otoridad ang Cebu City para matunton ang kinaroroonan ng suspect na si John Thomas Minor hanggang sa matukoy ang condominium unit na tinitirhan daw ng suspect. Dito na sinimulan ng mga otoridad ang surveillance operation. Isang asset ang nagpanggap na magde-deliver ng pagkain para makumpirma ang hideout ng suspect. Knock knock, warrant of arrest po, food delivery po. Nang makumpirma ang condo unit ng suspect, agad pinlano ng BIFSU, PNP Cebu at iba pang operatiba ang isang entrapment operation. So, na-monitor po to na pumasok ng Pilipinas December of 2022 and hindi na po siya umalis at based po sa mga transactions niya ng financial records, dito po siya nakabase sa Cebu. Through a ruse last week ng delivery, nakakuha po kami ng address niya and dahil nga din po dun sa ruse, nagpakita po yung subject na nag-receive po ng delivery. So, monitored po na dun po yung kanyang current address. Just to give you an idea, ito po, medyo malawak po yung lobby. Maraming areas na pwedeng pagpwestohan, although meron din pong presence ng mga guards. Wala nang sinayang na oras sa mga operatiba, isang asset ang agad pumasok sa condo unit. According sa Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit, dito sa isang kondo sa Cebu City, nakatira yung isang American national na inaabangan nila ngayon, minamanmanan nila ngayon. Sangkot ito sa panggagahasa at pangmomolestya sa isang menor de edad. Halos isang oras na tayong nandito ngayon sa area kung saan pwede nating mahuli yung subject natin. So, nagbigay ng update yung mga agent natin na identified na yung subject natin ngayon. So, ito yung mga binigay na photos nila na nandun nga. Makalipas ang mahigit isang oras, may dalawang agent na pumasok doon. So, na-identify o kuha na nila yung room kung saan nagtatago yung suspect. Bigyan nila tayo ng go signal sa paghuli sa ating subject. Susunod, isang banyaga ang buwaba sa labi ng condo. Siya na nga kaya ang hinahanap na si John Minor.
2 foreign nationals na sangkot di umano sa iba't ibang kaso tulad ng assault, harassment at rape, ginawang hiding place daw ang Cebu. Ang isa sa mga target si John Minor na may patong-patong na kaso ng rape of a child at child molestation. Sa bisa ng isang bench warrant mula sa Supreme Court sa Amerika, iniutos na arestuhin ang suspect sa pagmamanman ng operatiba kasama ang resibo. Natukoy ang tinutuluyan na condominium ni Minor sa Cebu City. Doon po sa investigation ng ating mga operatiba na pag-alaman po na nandito po siya sa Pilipinas at mukhang may kinakasama po dito kung saan po siya nagtatago. Halos 1 taon na rin po siya hiding in the Philippines despite being a wanted criminal doon po sa kanyang bansa. Yung gagawing operation ngayon dun sa subject kasi bukod sa private o residential condominium ito, ang sabi, maraming exit point na pwedeng daanan ng suspect. Inabangan ng mga operatibang suspect sa labi at ilang sandali pa, isang pamilyar na mukha ang nagpakita. Kumpirmado, siya na nga ang fugitive na si John Minor. Mabilis na kumilos ang Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit at BI at iba pang mga operatiba. Hey, bro, sit down. Mr. Minor? Sorry? Mr. Minor? We're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Oh. May I have your phone, please? I will explain your I need case. to call my wife. Yes, you can call your wife later. Hindi na nakapalag si Minor. You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this investigation. You also have the right to counsel. If you cannot afford one, the Bureau of Immigration will provide one for you. Do you understand those rights that I just read to you? Yes. You can call your wife to get your passport and your other stuff because we're going to bring it to Manila today. Oh. Alright. Dinala na rin dito ang isa pang suspect na si John Minor. Bukod sa mga kasong kinakarap ni Hegi at Minor, parehong overstaying o undesirable aliens na rin ang dalawa sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala nang bisa ang kanilang mga pasaporte kaya illegal na ang pananatili nila sa bansa. Matapos silang kunan ng fingerprint at mugshots, sinubukan ng resibo na makapanayam sila. Sir, what can you say about the case filed against you? Do you have any statement? Do you want to say your side? Si Minor, no comment na lang daw muna.